Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Time alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bukos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Miyerkules, Agosto 26, tuig 2026. Ining inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Project Ligtas ginlunsar sa DepEd para maproteksyonan ang mga eskwelahan kag mabuhinan ang learning loss. General Manager sang kooperatiba sa mangunguma sa Patnungon tuman ang pagpasalamat kay Presidente Marcos sa suporta nga ginbubo sa ilang. Most wanted person sa Barotac, nuevo arestado. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para maproteksyonan ang mga estudyante sa aberyang dalas ang kalamidad, ginpangunahan ni Education Secretary Sani Anggarang nationwide launching sang Project Ligtas o kung Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety sa Department of Education. Pagatingbon ang sang nasambit nga platform, ang Artificial Intelligence Satellite Imagery kag Geospatial Analytics kalapikip ang school risk data. Agad himuon nga real time kag mapuslan ang impormasyon ang mga separado nga report sa kalamidad para sa mga opisyal sang edukasyon. Nakita ni Secretary Anggarang kinahanglanon nga mag-shift na halin sa passive resilience padulong sa proactive approach sa kalamidad para maproteksyonan ang mga estudyante halin sa datos ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. 40 to 50 school days kada tuig ang nagkakawasi bangod sang kalamidad. Suno kay Anggara kada makansela nga klase dako nga kadulaan sa mga kabataan. Ginpatigayon ang nationwide launching matapos ang madinalagon nga user acceptance testing kag operational integration. Gintukod sa Disaster Risk Reduction and Management Service sa DepEd, kaupo ng Education Center for AI Research, nagahatag ang Project Ligtas Plus sang madasig nga bulig pinay sa pagkakasa mga upang sa datos kag madasig nga pagresponde kung may emerhensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. General Manager sa kooperatiba sa mangunguma sa Patnungon tuman ang pagpasalamat kay Presidente Marcos Jr. sa suporta nga ginbubo sa ila. Detalye sang balita, JP Hermas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lubos ang pagpasalamat ni Henry Michael Gonzalo de Ligues, General Manager sa kalipunan ng mga magsaka sa Patnungon o Kamapat Agricultural Cooperative kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa 164 million pesos nga Rice Processing Center nga ilanabaton pagi sa Department of Agriculture PhilMec sa nagdigil nga tuig. Wala pa isa ka tuig matapos ginsuguro ng operasyon sa pasilidad. Linibo na kasako sa palay ang madalagon nga na proseso kag nahimo nga bugas bangod may kapasidad ini nga duha tubtub 3 ka tonelada kada oras. Nakabaton malang kamapat sa isa ka recirculating dryer agud makapadayon ng operasyon bisan pa sa maulanon nga panahon. Magluwas diri naghatag man ang gobyerno sa grupo sa nagkailain nga makinara kag salakyan agud mapadasig ang pagtanom kag paghakot sa mga produkto sang mga mangunguma sa komunidad bangod sa suporta nga ginhatag sang gobyerno. Natuman sang grupo ang ilahandong nga mainganyo ang mga mangunguma nga magpadayon sa pagtanom. Buligan sila nga makabaton sa mas dako nga kita
kag suportahan ang handom sa gobyerno nga makabaliga sang 20 pesos kabugas para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Police Regional Office 6 ang top 1 municipal most wanted person sang Barotac, Nuevo Iloilo sa ginpatigayon nga manhunt operation sa barangay Tinurian, Barotac, Nuevo. Ginkilala ang akusado nga si alias Ray, 51 anyos, kag residente sang Barotac, Nuevo. Ang suspect nagkapangatubang sang kaso nga rape by carnal knowledge. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo dako nga bagay sa kampanya kontra wanted person sang paghatag impormasyon kag pagbulig sa komunidad. Ginaengganyo sa opisyal ng publiko nga padayunon ang pagbulig sa kapulisan kung mas madasig madakpan ang mga may salabton sa layi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon ng PCG o Philippine Coast Guard District Western Visayas ang joint ceremony para sa graduation sang Vessel Safety Enforcement Inspection Training kag Emergency Readiness Evaluation Training Class 01-2026. 52 ka personnel halin sa nagkalain-laing estasyon sang PCG Western Visayas ang ginpaidalon sa paghanas nga ginalakipan sang pagpasangkat sang ilahibalo abilidad kag kapasidad sa pagpatuman sang pre-departure inspections kag vessel safety enforcement inspections. Ang Maritime Safety Services Unit Western Visayas o kon MSSUWV among nagasirbi nga training instructors nga nagtudlo sang importante nga mga proseso sa pag-inspeksyon sa mga barko kag maritime safety requirements. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga katapos ang asosasyon sa mangunguma sa Isabela ginhana sang DAR sa pagnegosyo. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginhanas ng Department of Agrarian Reform o DAR Negros Occidental 2 ang mga katapos ang Barangay Riverside Upland Farmers Association o BRUFA sa Isabela Negros Occidental. Ang aktibidad kabahin sa Partnership Against Hunger and Poverty santos ringin mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pabasugon ang seguridad sa pagkaon kag panubuon ang kaymulon. Sidalom sang duha kadlaw nga paghanas gintuduan ang mga manguma tuoy sa husto nga business recording, business planning kag business insurance. Nagalo mga hensya nga paagi sa aktibidad, mapabaskog sa mga manguma ang ilay kasarang sa pagdumala sa negosyo kag magtayuyon ang ila palangabuyan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa San Carlos City, ang pagdumala sang basura wala nagatapos sa pagkolekta. Ginapadayon nini pagi sa mayo nga pagplano kag responsable nga pagdumala sang sanitary landfill nga nahamtang sa sitio Mabuni, Barangay Guadalupe. Kabahin dinhi sang Eco Center sang syudad kag disenyo base sa implementing rules and regulations sa Republic Act number 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, libre masahe, manicure, pedicure kag haircut mahimo ma-avail sa mga empleyado sa City Hall sa iwaton nga Glad and Glow Pampering Day sa Webes, Agosto 27. Detalye sang balita, Jenel Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sara nga makabenepisyo sang libre nga masahe, manicure, pedicure kag libre nga gunting ang mga empleyado sang Iloilo City Hall kabahin sang selebrasyon sang 89th Iloilo City Charter Day. Sa maabot nga Webes, Agosto 27, ginaimbitar sang Iloilo City Government ang mga empleyado nga mag-avail sang serbisyo sa 8th floor Teresa Magbanwa Hall sang City Hall. Ang aktibidad na natigayon sa pagbuligay kag kolaborasyon sang Technical Institute of Iloilo City o TIIC kag Iloilo City Gender and Development Office. Para sa Bagong Pilipinas, Jenel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, sandig sa Iloilo Provincial Health Office as of August 24, 2026, ang probinsya sa Iloilo ang may pinakamataas nga measles, rubella supplemental immunization activity vaccination coverage sa Region 6. Suno sa IPHO, nagapangunang gimbal sa 94.43% nga ginasundan sang Miag-Aw nga may 88.76% nga vaccination rate, San Enrique 85.22%, Lemery 80.51% kag Tigbawan 78.71%. Sulod man sa top 10 na may mataas nga vaccination coverage ang Santa Barbara sa 70.45%, Mina 68.01%, Anilaw 66.57%, Oton 66.48%, kag Pasig City nga may 61.81% nga vaccination coverage.
Nagpangabay naman ang PHO sa publiko nga ipaday ng LGU sang LGU nga labuton ang tanan nga mga eligible nga kabataan para sa bakuna. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkabaton ang Tangub City sang pondo halin sa national government paay sa local government support fund para sa mga proyektong inarakipan sa water system, solar lights, dalan kag multipurpose buildings. So kay Tangub City Mayor Sabiano Ben kanabang proyekto nakabuligid sa mga kabaranggayan sa ila syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa panaton nga balita, nag-upisa ng lokal nga panguluhan sang Bakakay Albay sa paghatag sang libre nga 10 ka kilo nga bugas sa tagsa ka pamilya sa nga 56 ka barangay sang Banwa. Sino kay Mayor Nuki Bombales, ang subsidy ang gin-download pinaagi sa LGU Falgo sa idalom sang bagong Pilipinas Rice Subsidy Program ni Presidente Bongbong Marcos. Bugos ang pagpasalamat sang alkalde sa presidente kag gobyerno nasyonal nga naaprubahan ang programa kag natagaan sila sa tion nga magamit ang pundo para sa benepisyo sang ila mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iba naman ang pagpasalamat sa mga residente sa probinsya sang Camarines Norte sa libre nga bugas nga napaton sa idalom sang bagong Pilipinas Rice Program sang administrasyon. Suno kay Governor Dong Padilla, isa ini ka importante nga tikang agod mabuligan nga mapahagan-hagan ang mga galastuhon sang pumuluyo pagi sa pagpanagtag sang rice subsidy sa 25,277 ka benepisyaryo sa bilog nga probinsya sa idalom sang LGSF nga ginpunduhan sang gobyerno. Kada benepisyaryo makabaton sang 10 ka kilo nga bugas kada 2 ka bulan, sugod subong nga bulan sang Agosto. Katuyuan sang programa nga mabuligan ang mga pamilya nga mas nagakinahanglan kag matagan sang dugang nga suporta sa tunga sang para nga pagsaka sang mga galastuhon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban panaton nga balita, sa isa ka makasaysayan nga kadalagan sa procurement nakuha sa DepEd o kung Department of Education ang 100% o kung 105 nga target nga textbook titles para sa mga pampublikong eskwelahan sa elementarya kag sekundarya. Sakop sang procurement ang mga learning resources para sa sunod-sunod nga phase ang pagpatuman sang curriculum. Nagsugod ini sa grades 1, 4, 7 kag senior high schools sa 2024, insundan sang grades 2, 3, 5 kag 8 sa 2025, kag grade 6, 9 kag 10 naman subong nga 2026 nga nagakompleto na sa tanang nga phase sini nga tuig. Ang milestone nga ini nagbago sa sistema sa paghatag sa mga learning resources sa pungsod mo halos 4 ka beses ang kadumon sang textbook titles nga nakuha sa DepEd kumpara sa kabugusan nga nabakal sa sulod sa nagligad nga napulo ka tuig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Koloro Multipurpose Vehicle dakop sa roadside operations ng LTO Region 6 sa Banwa sang Putotan. Detalye sang balita, General. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Natigay nga madakpan sang Land Transportation Office Region 6 ng isa ka kolorong vehicle sa giniwat nga roadside operation sa Banwa sang Putotan, Iloilo. Ang multipurpose vehicle van o kon MPV ginaligar nag-pick up sang pasahero gikan sa barangay San Rafael, Mandurriao padulong sa Katiklan Port sa Aklan sang ginparahan sang LTO 6 Regional Law Enforcement Section nga ginapamunuan ni Chief Jetster Madadero. Sa inspeksyon mismo mga pasahero ang nag-ako sa LTO 6 enforcers nga sila ang nagbayad sang pamasahe apang wala na pamatudan nga may balido ini nga prangkisa. Padayon sa pagpanda mga LTO6 sa mga kolorong masalakyan nga untatanang modos, agud malikawan ang mabugat nga penalidad pananglit madakpan sa operasyon. Sa datos ng ahensya, naglabot na sa 162 ka kolorong passenger vehicles sa bilog ng Western Visayas ang nadakpan halin sang bulan sang Enero, kabahin sa pagpasangkad sang operasyon kontra kolorong. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclaay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 17 ka cocopreneur sa Western Visayas kag Negros Occidental nagapas sa dayag sang ila produkto sa Coconut Philippines Trade Fair sa Metro Manila. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginapasundayag sang 17 kalukal nga pagagmayng negosyo sa Western Visayas ug Negros Occidental ang ilang mga produkto nga human sa lubi sa nagaparay nga Coconut Philippines Trade Fair sa Metro Manila. Sa 17 ka MSME, ano managalin si Iloilo, 5 sa Negros Occidental, 4 sa Capiz kag 2 sa Antique. Nakip sa ilang mga gindalago ni Tanyag sa Metro Manila ang mga bag, uling, kalamay, jam, chips, harina, ointment, sinabak, souvenir items, kag mga home decoration gamit ang malubing nga halin sa riyon.
Ang 2026 Coconut Philippines Trade Fair ginahiwat sa SMX Convention Center sa Pasay City. Kaya nagatuloy nga pasandugon kagubahon nga moderno ang coconut industry paagi sa pagbulig sa mga tradisyonal nga produkto nga mangin high value kag sustainable product. Ginaparugod naman sa Department of Trade and Industry Western Visayas ang publiko nga magbisita sa trade fair kag suportahan ang mga produkto sang rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Preska nga utanon kag prutas sarang mabakal sa duha ka adlaw nga merkado lokal sa Guasang Iloilo City Hall. Ang maayong nga balita bangod sa kasarangan lang ang presyo ka direkta pa nga produkto sa mga mangunguma. Magalawig ang aktibidad halin Agosto 26 tubtob Agosto 27 sa aga tubtob 5 sa hapon sa Airs and Care Building, Lunok area sa Iloilo City Hall. Ginainganyo ang mga magapamalaklon nga magdala sang eco bag. Ang merkado lokal ang kabahin sa mga aktibidad sa 89th Iloilo Charter Day Celebration sa syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa inspeksyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa MD1 Enterprises Incorporated sa Caloocan City, kinadusong pagpasangkat sang lokal nga produksyon sang electric tricycle kag electric jeepney pinaagi sa bag-o nga kagamitan kag teknolohiya nga suportado sang DOST. Ini sa katikang agud mapataas ang kapasidad kag kalidad sa mga electric vehicles nga himo sa mga Pinoy kag mabuhinan ang pagsalig sa imported petroleum products. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinapabakod man ang paggamit sa lokal nga raw materials sa mabuhinan ang pag-import kay himon nga mapinuslanon ang agricultural waste kadungan sa pagduso sa lokal nga produksyon kag liwat nga pagsanyog sa industriya sa tela. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PWD Association sa Patnongon Antique nag-launch sang feed business sa bulig sang livelihood grant gikan sa Sustainable Livelihood Program. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Opisyal na nga ginbuksan ang Feed Retail Enterprise ang asosasyon para sa kaunlaran ng mga may kapansanan sa Patnungon o kung akap sa Antique sining karon lang, isa ka asosasyon nga ginasuportaran sa Sustainable Livelihood Program o kung SLP sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Ang akap Agri-Venture Stores ang akap ang gintukod sa bulig sang Seed Capital Fund o kung SCF gikan sa SLP DSWD6. Ang asosasyon ginabugusan sa Persons with Disabilities o kung PWD ginalaki pa sa 22 ka miyembro ka ginasuportaran sa Provincial Persons with Disability Affairs Office o Kampidaw Antique. Ang outlet ang bukas kada adlaw kung nagatanyang sa nanuhay-tuhay nga poultry kag livestock feeds kapareho sang grower, starter kag layer crumble feeds. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bilang kabahin sa pagpasangkad nga pagpatuman sa no co-payment policy, ginpirmahan ang Memorandum of Agreement sa tunga sang PhilHealth kag St. Luke's Medical Center Global City ang MOA signing insaksihan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katuyuan sang partnership nga mapaligo ng pagpatuman sang no co-payment policy kag suportahan ang universal healthcare agenda sang gobyerno. Sunod kay Presidente Marcos, hindi dapat manginupang ang kakulang sang kwarta agud makabaton sang kinahanglanon nga medical care, labi na sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang specialized care nga ginahatag sa mga pribado nga ospital. Paagi sa sining nga partnership, mas mangin accessible sa mga kwalipikado nga miyembro sang PhilHealth ang dekalidad nga healthcare sa isa sa mga nagapangunang nga tertiary private hospitals. Padayon nga pabaskugon sa gobyerno ang pagbinuligay kaupod ng private healthcare sector agon mabuhinan ang financial, geographic ag institutional barriers sa pagpabulong kag madusong mas responsive kag people-centered nga healthcare system. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ipasidunggan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Filipina singer nga si Gwyneth Jeray Gwyn Dorado bangod sa iya talalupang doon nga accomplishments kag kadalagaan sa international stage sa ginpatigan nga courtesy call sa Malacañang Palace. Ginpanginbulan sang presidente si Dorado sa iya outstanding performance sa South Korean singing competition nga Sing Again 4. Sa di naghimo siya sang kasaysayan bilang nagaisahanon nga foreign contestant nga nakasulod sa top 4 kag sa uli nagdaog sang second place. Ang iya kadalagaan nagdala sang bugal kag dungog sa Pilipinas kag nangin inspirasyon sa mga Filipino artists nga magpursige pa sa ila mga handom. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 1,433 ka sugar cane farmers sa Hinigaran, Negros Occidental nga apektado sang RSSI
nagbaton siyang cash assistance gikan sa DSWD. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang emergency cash transfer o ECT assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region ang 1,433 ka-apektado nga sugarcane farmers sa Hinigaran, Negros Occidental sang Red Stripe Soft Skill Insect o RSSI. Naglabot sa 14,795,725 pesos nga ECT ang ginapanagtag sa mga apektado nga mga mangunguma. Tinutuyo sa paghatag sang assistance nga buligan ang local sugarcane farmers nga sabto ng ilang insigida nga kinahanglanon kag mapahagan-hagan ang epekto sang RSSI infestation sa ila pala nga buhian. Kabahin man ang pagpanagtag sang ECT sa padayon nga pagpanikasog sang gobyerno nga maghatag sang insigida nga bulig sa apektado nga sektor bilang sabat sa panawagan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. agud masabat ang gilayon nga kinahanglanon sa mga komunidad nga apektado sang agricultural concerns. Padayon ang paghiwal sang DSWD-NIR sang payout sa ibang pangabayan sang rehiyon nga apektado sang infestation. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. kag First Lady Luisa Araneta Marcos ang ceremonial reopening sang Coconut Palace sa Pasay City kasunod sa ginpatagan nga conservation kag renovation. Ang Coconut Palace ginpantindog sa 1978 kag gindesenyo ni National Artist Francisco Bobby Manyosa. Ang tahanang Pilipino nagapakita sa Filipino architecture, craftsmanship kag paggamit sa mga lokal nga materyales. Ang ginrestore nga landmark gamiton liwat bilang venue para sa mga opisyal, diplomatic ag cultural engagements. Lakip na ang 49th ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre. Gintaganik talupangan sa presidente ang importansya sa pag-amli kag pagpabilin nga buhi ang cultural heritage. Suno kay Marcos, ang mga lugar pareho sini nagadala sa mga istorya, tradisyon sining kag mga eksperyensya nga naghulma sang aton pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga LGU sa Western Visayas nga may maayong nga solid waste management ginpasidunggan. Detalye sang balita. Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpasidunggan sang DNR EMB6 sa mga local government units sa Western Visayas sa ginhiwat nga SWM kag EPR Summit. Ang mga pagkilala may kaangtanan sa ila programa sa maayo nga pagdumala sang basura o kon solid waste management. Lakip na diri ang pagsumite sa ila solid waste management self-compliance monitoring and auditing report sa tuig 2024 to 2025. Kag madinalagon nga pagpauntat sa mga illegal nga pagtambak sang basura, paghaboy sang basura sa mga sanitary landfill facility. Lakip sa mga nakabaton sang pagkilala ang 7 ka munisipalidad sa Aklan, partikular ang Buruanga, Nabas, Tangalan, Banga, New Washington, Numancia, kag Ibahay. Samtang siyam naman sa Banwa sang Antique, ang Aninii, Kaluya, Hamtik, Patnongon, San Remeo, Sebaste, Sibalom, Libertad, kag Tobias Fournier. Siyaman sa Capiz, Dao, Hamindan, Sigma, Panitan, Tapas, Panay, Dumaraw, Cuartero, kag Ibisan. 5 ka munisipalidad sa Guimaras, partikular ang Buena Vista, Hordan, Nueva Valencia, San Lorenzo, kag Sibunag. Kag 20 ka LGU naman sa probinsya sang Iloilo, ang mga banwa sang Ahuy, Alimudyan, Barotac Nuevo, Concepcion, Kalinog, Dingle, Dueñas, Haniway, Lambunaw, Leganes, Lemery, Mina, Pasay City, San Enrique, Santa Barbara, San Miguel, Tigbawan, kag Tubungan, lakip na ang Iloilo City. Ginkilala man sang EMB6 ang mga industriya kag institusyon para sa ila kontribusyon sa pagdumala sang basura kaangay sang Tetra Pak Philippines, Justin's Recycle Incorporated, Subay Marketing Incorporated, Angelina Bake Shop, MCR Agri-Venture Corporation kag Best Incorporated. Ang padungog ginhatag ni DNR 6 OIC Regional Executive Director Attorney Ramar Neil Pasqua, kaupod si EMB6 OIC Regional Director Engineer Anne Marie de la Riarte, kag mga opisyales sang DNR EMB. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Dugang ang mga hulog kasihan ginbuksan sa Dumangas. Detalye sang balita. Ho. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nahumana ang mga bag-o nga hulot klasihan para sa mga estudyante sang duha ka blutuan sa banwas sang Dumangas. Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang inaugurasyon kag turnover sa mga school building sa Tamboylan Elementary School kag Kanselayan Elementary School. Ang tatlo ka hulot klasihan sa Kanselayan Elementary School balor 5.9 million pesos ang pag-ausaron sa mga estudyante sa grade 4 tubtob grade 6 samtang ang 2 classroom facilities sa Tamboylan Elementary School balor 4.3 million pesos ang pagagamito naman sang grade 2 kag grade 3 learners. Sunod sa Kapitolyo, ang mga pasilidad ang ginpahamtangan man sang solar panels para sa sige-sige nga pagtuon sang kabataan bisan pa may ara sang power interruption. Ginpondohan ang proyekto sa idalom sang Provincial School Board Special Education Fund. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpanguna sa August 2026 Medical Technologist Licensure Examination ang graduates ng University of San Agustin sa Iloilo City. Top 1 sa Pasinawan, si Marty Angela Policarpio sa tapos makakuha sang 92.90% nga marka. Samtang sulod man nagkasubo nga Agustino ni Policarpio. Nga sanday Iris Carn Magallanes nga rank 6 sa 91.80% nga marka kag Lyle Josh Secapuri nga rank 10 sa marka nga 91.30%. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalag sang 4 ka volcanic earthquake, lakip na ang 2 ka tremors nga naglawig sang 21 tubtob 33 minutos. Ang DOST Fivok sa Bulkang Kalaon sa makaligid nga 24 oras Agosto 25 tubtob Agosto 26. Ang sulfur dioxide flux o kunang asupre naging pagwa sang bulkan sang Agosto 25 naman naglabot sa 1811 ka tonelada. Nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkang Kalaon sa Negros Island region. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:35 sa hapon. Ito man natipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules Agosto 26, tuig 2026 para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.